may saplot. May saplot. Dahil kung wala, naku po, Panginoon ko. Senator, kayo po nasa gitna ng bangayan ng mga matatanda. Ano po bang pakiramdam ninyo pagka nandun kayo sa gitna ng away? Langgam habang nagbabanggaan ng mga elepante kung saan dapat wag kang maglakad-lakad at baka maapakan ka. Yun. Tama din. Talaga, no? Pero ano bang pakiramdam ninyo na yung mga dapat ay huwaran ng siguro ng pagiging mahinahon na dahil nasa takip silim na ika ng buhay, eto at parang mga gerero na nagpipingkian ng kanilang mga espada. Alam nyo, bata man o matanda, tao pa rin naman na may karapatan magalit at maglabas ng nasa sa loob. Yun marahil ang nakita natin sa magkabilang panig. Ang mahalaga at importanteng parte doon, nilabas man nila ang kanilang mga hining, minsan may mataas ang boses, hindi pa rin nag-espadahan ika nga o nagsakitan o nagsuntukan. Hindi naging physical. Yun siguro ang pinakamagandang ehemplo ng demokrasya. Kahit na po, Senator, hindi kahit na po umabot na dun sa mga salitang mas masakit pa sa suntok, malungkot personalan. Malungkot yung mga ilang salitang binitiwan, pero ganun pa man, yun pa rin ang pagpapatunay na buhay ang demokrasya sa loob ng Senado. Kung saan yung kasabihan sa Ingles ay tila nakita ko kahapon. I may not agree with what you are saying, but I will depend to the death your right to say it. Yun po nangyari sa medyo may edad na. Kung nangyari ho kaya yun sa mga medyo bata-bata Ay, na. nagsuntukan na siguro. Wala po sa kasaysayan ng Philippine Legislature na nagsuntukan, nagpaabot, ano? Wala akong alam sa inabutan kong kasaysayan ng Kamara at sa inabutan kong kasaysayan ng Senado. Merong nasampal, kung maalala mo. Yung Sergeant at Arms dati ng Kamara, si kung Congressman Gonzales ng Mandaluyong. Tama. Yun na yung pinakamalapit sa nagsakitan sa plenaryo. Oo, pero maliban po doon, wala na. Hindi katulad sa Taiwan, pagka buwan-buwan may nagsusuntukan. Mukhang maganda rin yun, ano? Puntahan natin, kumbachero, yung itong pinagmumula ng away, yung iskandal ng dalawang matatanda sa Senado. At ito nga yung may kinalaman sa hearing sa kaso ni Senator Manny Villar. Senator Chis Escudero, noon pong Huwebes, Mayo 21. Ayan. Alas 9 ng umaga. Nasaan po kayo? Nasa Clark. Kaya po naitanong namin yun, yun ang araw na nagbotohan ng mga senador. Kung maalala nyo, Jerry Tonying, nung Lunes na pagdinig ng Committee of the Whole, hiniling ko na i-postpone yung hearing sa Webes. Gawing Lunes na lamang. Para mas mahaba ang panahon ng mga senador mag-isip, magbasa at mag-aral, at alamin yung kanilang pasya, at para maka-attend din ako. Sinabi ko sa kanila yon. Ayon sa ilang mga senador, may ilang absent din daw sa Monday, tuloy na lang daw yung Webes. Okay. Sabi ko, sige, subalit hindi ako makakadalo. Pero kung nabigyan ako ng pagkakataong dumalo, hindi malamang, bumoto ako pabor dun sa finding ng mayoriya sa simpleng dahilan. Gusto kong tumuloy yung kaso para mabigyan ng pagkakataon si Senator Madrigal na ipresenta yung kaso niya at nang mapalawig pa rin yung pagkakataon, gamitin man niya o hindi, ni Senator Villar, yung kanyang pagkakataong sumagot at ibigay yung kanyang panig din. Yan po ay kahit na may ilang panawagan kasama na si dating Senate President Jovi Salonga na ang mga presidentiables dyan sa Senado ay mag-inhibit. Buti na lang sabol lang ako at hindi presidentiable. Maski naman na sa mga talumpati ni Senator Villar o mga sinasabi ni Senator Cayetano, hindi ako binabanggit dahil hindi naman ako deklaradong kandidato. At ang mga naging pasya at pagboto ko sa loob ng komite, sa pananaw ko'y naging parehas naman at patas para sa lahat na apektado rito. Panig man ni Senator Madrigal o panig man ni Senator Villar. Nagre-resign po si Senator Enrile bilang chairman po ng Committee of the Whole. Ano po ang magiging boto ninyo pag pinagbotohan po ito? Sa palagay ko, hindi naman mali ang ginagawa ni Senator Enrile. Nasa kanya ang kumpiyansa ko kaugnay sa pagiging chairman. Ang problema naman kasi minsan, nagche-chairman si Senator Lacson, ayaw. Nagche-chairman si Senator Enrile, ayaw. Baka maubusan na tayo. Tapos may mga presidentiables, hindi rin pwedeng sumali. Baka naman ang maiwang senador, puro kakampi na lamang nila o kapartido nila. Hindi rin naman siguro tama yon. Sa pananaw ko, naging patas at parehas ang kamay ni Senator Enrile sa pag-preside. In fact, makailang ulit na naging mapagbigay siya.
at naging pasensyoso. Talagang hindi lang magkasang-ayon ang pananaw ng magkabilang panig, kung kaya't marami tayong naririnig na reklamo siguro at hindi pagsang-ayon. May kanya-kanya po na mga bias ito pong mga senador, hindi po ba? Tanggapin natin ang totoo. Meron pong pro-Villar, parang May anti-Villar na. kampi-kampihan dyan. Kampi-kampihan na po ang pangyayari. Kung sakali po at pagbigyan yung hiling po ng kampo ni Senator Villar na mag-inhibit ang mga presidentiables at hilingin naman ng kampo nila Senator Lacson na mag-inhibit ang mga kakampi ni Villar, ano magiging itsura ng Senado doon? Siguro 3 na lang ang boboto. 3 na lang po matitira. Nagbilangan na ho ba kayo kung ilan yung pro-Villar at ilan yung presidentiables na pinag-i-inhibit? Well, 6 yung nagsampa ng kaso sa Korte Suprema. Aha. Maliwanag na pumapabor sila marahil sa panig. Hindi man kay Senator Villar, sa panig ni Senator Villar. Aha. Ang presidentiables, siguro mga 1, 2, 3, 4. Apat yata sila. Apat yata sila. Sabi ng iba, 5 yun eh. Sabi ng iba, pero sa totoo chismis yan. lang yun. So, bali 11 ang mawawala. Kung sakali ito yung 11 hypothetical lang po mawawala. naman. Tanggalin mo pa si Senator Madrigal dahil complainant. 12. 12. Proponent. Yung proponent nga nung yung nagrereklamo. Madrigal. Si Madrigal yun. Yung nag-sponsor, si Senator Ping. Ayun, kabilang yung na sa presidential presidential. boss, Oh, so, parang So, ano parang siya? 12 ang matitira. o 11. Yung isa pang kasamahan namin nakakulong. Oo nga pala. So 13 sa 24. Oo nga pala, no? Siyam na- 23, 13, 10 ang may iwan. Pero teka ho muna, talaga ho bang ganun ang proseso na yung sponsor at yung complainant ay kasama pa sa boboto? Pwede. Wala namang hard and fast rule doon dahil ang pag-inhibit, voluntaryong desisyon ng mga miyembro. Mhm. Ang pananaw ko lang kasi simple lang naman. May tanong, sana sagutin. May issue, sana ipaliwanag. Mhm. Ano man ang mangyari, hayaan mong tao maghusga sa ginagawa namin sa loob ng Committee of the Whole. Mhm. Pinapublish naman yan, kino-cover pa ng media, kino-cover sa ANC. Pwedeng husgahan ng taong bayan. Masyado bang kumokontra na to? Ito ba'y masyadong dumedepensa na? Ito ba'y masyadong nag-uusig at pumapabor sa isang panig? Hayaan mong husgahan kami ng mga tagapanood at tagapakinig. Dahil yun ang pinakamagandang panglimita sa anumang bias meron ng sinumang senador. Okay, pupuntahan na po natin yung issue may kinalaman sa presidency. Ay, ito, meron nung nagkumpirma na kayo nga ay nasa Clark nung araw May na yun. testigong buhay. May testigong ganun, buhay. Kayo daw pala dumalo sa National Federation of Hog Convention Uso kasi yung swine flu, bagaman walang kinalaman yan sa hag. sa Stotzenberg, Clarkfield, Pampanga. Ayun. Sabi ni Rudy Benaventura. May testigong buhay ako Ayan, si Rudy. Mamaya po, tatanungin na natin si Senator Escudero tungkol po, kahit na siyabol lang po ang turing niya sa sarili niya, hindi naman po maialis ang katotohanan na siya po at si Senator Loren Legarda ang pinagpipilian po ngayon ng isang malakas na partido, ang Nationalist People's Coalition. Baka meron po kayong mga tanong sa kanya. Pwede niyo pong i-text sa 2366 para po makilatis natin itong taong ito kung karapat dapat nga ba sa pinakamataas na pwesto ng gobyerno. Umahataw sa komentaryo.